No, kakaiba siya talaga. May nakita tayo dun sa gawi doon ng isang uri pa ng ganito. Ay no, lumalangoy. Puntahan natin at siguro mas malaki yung kaysa dito. Tara, puntahan po natin. Eto, lulusong tayo dun. Ay, nakasana ako. Eto, kung mapapansin mo, itong kulay puti na to, lumalangoy siya. Pagka sa malayo para siyang patay, pero pagka lumapit ka, yung kulay puti na yun, gumagapang. Eto. No, kakaiba siya talaga. May lapo talaga ako nakakita ng ganyang klaseng species yan. Hindi ko po alam kung anong species yan, ng alimango nga po, ng hipon. Ayan o. Dito sa mga lungga na yan, sa mga butas na yan, diyan po siya nakatira niya. Ayan o, kakaiba. Ayan. Medyo malambot yung kanyang shell. Ori lang siya pero hindi siya alupihan dagat na yun na kinakain. Kakaiba yan. Ori lang siya. Ayan o. Malambot ang kanyang balatan. Matigas yun. Tumitigas din. Oo. Narito ko sa isang palaisdaan ngayon. Meron akong kakaibang nakita rito. Hindi ko alam kung anong species to. Species kaya ito ng alimango o species ng hipon. Ito po, kakaiba. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng species o hayop dito sa loob ng palaisdaan. Medyo kulay puti siya. Medyo, ayan o. Malaki ang kanyang sipit o. Titingnan mo dito sa bandang huli para siyang alupihan dagat, pero kakaiba siya dahil meron siyang sipit to. Oh. Ayan oh. Maray dito kasi matagal hindi pinatuyan itong palaisdaan na to. Yan yung mga butas niyan, diyan daw po sila mga nakabahay diyan. Titingnan pa natin sa iba doon kung marami pa. Eto, siguro species to ng alupihan dagat. Medyo matanda na lang siguro kaya ganito ang itsura. Kasi yung kanyang anak ko, kung mapapansin nyo, alupihan dagat po. Hindi naman siya kumakain. Pumapasok siya sa mga kaliskis, sa mga asang. Buhay pa isda, maputla na yung asang. Oo. Siguro parasite Pag yan, yung, nagiging parasite yan sa mga... Ito yung pagpumisa ito, yung mga maliliit na anak nito, yun ang pumapasok doon sa mga asang ng isda. Lahat ng uri ng isda, kaya nito patayin. Sasabi ko. Tayo doon. Na isa. Pero parang patay na siya. Malaki. Buhay pa, buhay. Ito, laki oh. Kakaiba nga talaga siya. Hindi pong gantong klase yung maliliit. Para siyang nagiging parasite ng mga lapo-lapo. Kasi yung mga similya po daw po nito, pumapasok dun sa mga hasang ng mga lapo-lapo ng ibang mga isdang nakalagay dito sa palaisdaan. Kaya hindi po nagiging sanhi daw po ng pagkamatay ng mga isda at ang mga lapo-lapo dito sa palaisdaan. Eto po, ang dami niya, kakaiba nga po talaga. Eto po. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng species. Hindi ko po alam kung itong pamilya ba ito ng alimango o pamilya ng hipon.
May maliit pa siya. Ito pong mga nasa likuran ko na yan, ito po yung palaisdaan na ang hulog ay lapu-lapu. Siguro po sa loob ng 3 taon na hindi pinatuyan itong mga palaisdaan na to, nabuhay po yung gantong mga klaseng hipon o alimango. Hindi ko po alam kung alimango to o pamilya ng alimango o hipon, pero kahawig po siya ng alupihan dagat. Kasi nga po 3 years na hindi pinatuyan itong palaisdaan na to dahil nga po lapu-lapu yung kanyang hulog. Nung pinatuyan po nila itong palaisdaan na to nung nakaraan linggo, naglitawan po yung mga ganitong klaseng mga hipon o alupihan dagat. Medyo nagkatubig na po kasi po ito ay patutubigan at itra-transfer po o i-convert po sa mga fingerlings ang ilalagay. Yan, sa lahat po ng mga nag-like, nag-share ng aking mga video, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po at maraming salamat. Yan. Ang sabi po ni Cabo, yung numantay dito, pagka po tumigas yung mga shell na to, pagka ba matigas yung mga balat ito ng kulay, ganito talaga, ganito pa rin, kulay puti pa rin. Kaya lang yan lumambot dahil napatuyuan. Siyempre, tipon man pag natuyuan lumambot. Hindi raw po nagbabago yung kulay niya, talagang ganyan yung kulay puti. Kung ano man po tawag sa inyo nitong gantong klaseng hipon o alimango, i-comment nyo lang po. Ang malaman po natin kung ano talaga tawag dito. Yan, maraming salamat po. Alam ko yung kaya. Yan, sa lahat po ng mga nag-like, nag-share ng aking mga video, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po at maraming salamat.